Bakit po pinagbabawal ang mag-overtake sa tulay? Totoo po yun. Mataas po ang risk natin pag tayo po ay nag-overtake, lalo na po sa tulay. Mataas ang risk ng aksidente pag po tayo ay nag-overtake sa kahit saang karsada, mapa expressway man yan or national road. At lalong-lalo na po sa tulay. Bakit po ba? Kasi po, ang pag-overtake po kasi ay tumataas po ang risk ng isang aksidente. So, ibig sabihin po, malamang po or mataas po yung tsansa na magkaroon po tayo ng aksidente pagka umu-overtake. Totoo po yun kasi nag-a-apply po tayo ng mabilis. So, pag po nag-a-apply tayo ng mabilis, siyempre po kailangan natin pag tayo mag-overtake sa isang sasakyan, mag-a-apply po talaga tayo ng speed. So, pag nag-apply tayo ng speed, siyempre po, tapos sa yung pong time na magkasabay tayo ng isang sasakyan ay mataas na rin po ang risk nun. So, nandoon po yung mga posibilidad na hindi natin masabi na maaksidente. So, ganun po. Kaya ang tulay ay isa sa pinag-iingatan na huwag mag-overtake. Dahil pag nagkaroon ng aksidente, ay marami pong dahilan na problema. Ano po yun? Unang-una sa lahat, pag na-aksidente po tayo doon, pwede po tayong magkaroon ng total lane closure. So, ano po yung total lane closure? Siyempre po, no, kung halimbawa, truck po yung ang humarang doon, ay di nagka-build up na po ng queuing or yung mga sasakyan na trap na po siya, lalo na kung sa gitna nangyari yung aksidente. Pag po na-trap na yan, kailangan natin ng mga emergency response team. So, ambulansya. So, unang-una yung ambulansya para makapag-save ng buhay kung meron po tayong injuries. Ano po? Kung pagkatapos po ng ma-retrieve yung mga yan, kailangan natin ng mga emergency response team. Yung magtatanggal doon sa aksidente, doon sa aftermath ng aksidente. Kung yan po naman ay kailangan yung i-crane, paano po yun? Ang crane po ay napakabigat po niyan para sa isang tulay. Paano po kung ang natrap doon sa tulay ay yung pong mga class